Kasi promise niya yun eh. Bibigyan na kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Bibigyan ka niya ng butas para ikaw ay makalusot doon sa mga pagsubok na yun. Ganun siya kabuti. Promise niya. Sana tulungan tayo ng Panginoon sa mga bagay na ipinapaunawa niya sa atin, pinaliliwanag niya sa atin. Nandun din naman yung determinasyon sa puso natin na isabuhay natin yung kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi natin isasabuhay yung kalooban ng Diyos, kalooban ni Satanas yung isasabuhay natin. Sana tulungan tayo ng Panginoon sa gabi na yan. Lang sa gabi na ito. Hindi ko kaya pa kanya. Sige. Nabasa ko napanood ko sa pelikula. Ang Isaias Kapitulo 1, versikulo 18. Sabi po dito, magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligid lupa. Sabi niyo, ba't nakakali yung salita na ano? Pero talagang Anong version, Brian? Isaias 1, 18. Magandang verse yan. Kaya sabi niya, halik kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o pulak. Diba? Ganyan kabuti ang Panginoon, di ba? Sige, ano yung masasabi mo? Ano po, kahit gaano kabigat yung kasalanan mo, lumapit ka lang sa kanya. Totoo naman eh. Mapapatawag ka. Yung halimbawa, yung katulad nga, yung sinasabi ko sa iyo na si Pablo. Pablo pala. Si Pablo. Marami. Nakita mo, nagbalik loob sa Panginoon. Siya ngayon nagkuhan. Dami niyang sinulat na aklat sa Bible. Yung mga Romans na yan, Corinthians na yan, siya ang sumulat. Romans din yata yung... Basta't alam naman ng Panginoon na yung pagsisikap natin na makagawa ng makasunod sa kanyang kalooban. Dahil hindi naman natin kayang gampanan lahat ng mga kasalanan. Ito talagang talagang meron din talaga tayong, hindi ko naman sinabi na hindi na tayo na magkakasala dahil tayo ay nasa laman pa na puno ng limitasyon. Pero ang importante doon, yung sinasabi sa Bible na hindi dapat nagpapatuloy sa pagkakasala ang isang Kristiyano. Pagka yung mga bagay na alam mo nang hindi tama, dapat hindi na natin ginagawa yun. Pero may time talaga ko yung boy na may mga pagkakataon na tayo ay nadadapa. Kasi dala nga ng ating kahinaan. Pero pag once na tayo ay alam mo nang nagkasala ka, humingi ka agad ng tawad sa Panginoon. The moment na nagkasala ka at ipinakita sa iyo ng Panginoon na ikaw ay nagkamali, nagkasala, mag-pray ka na patawarin ka, palinis ka sa Panginoon. Kasi sabi doon sa 1 John 1:9, ang sabi niya, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya tapat at matuwid. Kailangan magpalinis tayo agad, humingi tayo agad ng tawad kasi tapos magsikap tayo, huwag na natin ulitin kasi napakabait ng Panginoon. Kaya siyempre nakakahiya naman na uulitin pa natin yung nagawa natin. Hindi maganda pinatawad na nga tayo ng Panginoon. Kaya sana sikapin natin mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Magsikap tayo na iwasan na natin yung mga bagay na hindi niya kalooban. Ipapaalam naman ng Panginoon niya sa atin. Tapos sikapin natin sa tulong niya. Kasi once na tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang Panginoong tagapagligtas, nananahan na ang Santong Espiritu sa iyong puso. Kaya nga pagka may mga nahaharap ka sa tukso, pinapaalalahanan ka ng banal na Espiritu sa puso mo na hindi na tama yan, hindi na maganda yan. Kaya ka nga nakukonsensya, kumakabog yung dibdib mo pagka
Pagka alam mong masisilat ka na, ganun, tinuturuan ka ng Panginoon para maiwasan mo yun. At pagka naharap ka doon, manalangin ka sa Panginoon kasi may promise ang Panginoon dyan. Sa 1 Corinthians 10 verse 13, ang sabi niya, ito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Ibig sabihin, lahat ng tao dumadaan talaga sa pagsubok. Hindi lang ikaw, pati ako. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Doon ka lang sa pagsubok na kaya mong pasanin. Ganun kabuti ang Panginoon. Sa halip, pagdating ng pagsubok, yan yung mga pagsubok na dumarating sa atin sa araw-araw para subukin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyo. Yun lagi yung hihilingin mo sa Panginoon, kumbaga, na Panginoon, ipakita niyo po sa akin yung exit point para malagpasan ko itong bagay na ito. Kasi promise niya yun Bibigyan na kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyo. Bibigyan ka niya ng butas para ikaw ay makalusot doon sa mga pagsubok na yun. Ganun sa kabuti. Promise niya. Sana tulungan tayo this 2024. Sana tulungan tayo ng Panginoon na patuloy na managumpay sa ating buhay Kristiyano. Pagpalain tayo ng Panginoon.